Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Titingnan naman po natin kung ano po ang first reading of the day natin using this vintage tarot card. No? Ito po ay aking gagamitin sa inyo. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin. Pero gusto ko pong gamitin ito randomly. No? Pipili po tayo dyan at itong ating love message oracle card. Babalasahin ko lang din po at gusto ko pong makita ano naman po ang mensahe sa inyo ng love message oracle cards. Balasahin lang po natin. Sana po ay napanood nyo na po yung first and second. Pasensya na po kayo. Medyo hirap po akong mag-upload. Pero this time, ito po ay sana po ay maganda ang makita natin. Hindi ko alam kung ano makikita natin. So for our first card, redirect your thoughts. Ang sabi po rito, redirect your thoughts. Focus on what you want to attract in this relationship, not on what you fear will happen. Sabi po dito, marami kasi sa inyo may takot, no? Marami po sa inyo may takot kung ano yung gusto na lang sumunod sa flow ng relationship, kung ano ang gusto ng person nyo, kahit na minsan hindi na tama. Kasi marami kayong kinakatakutan ng mga mangyayari na hindi nyo po gusto, no? So, sana po dito ay ma-redirect nyo raw po yung thoughts nyo kung ano raw po yung deserve nyo, no? And sabi dito, may gustong humingi sa'yo ng forgiveness. Forgive and release, no? Sabi nga dito, naniniwala yung person mo na mas strong yung pagmamahal na meron ka para sa kanya, para hindi mo daw kaya siyang patawarin. Mas malakas daw po yung forgiveness kesa sa anger, no? Kilala ka daw po niya, ikaw daw po ay mabuting tao, ikaw daw po ay kumbaga yung pagmamahal mo raw sa puso mo ay nandoon lamang, no? Sabi niya, kaya ito pong sinasabi sa inyo ng baraha, dapat you put yourself first. Loving yourself makes you more romantically attractive. Minsan po kasi, kapag nakikita po ng person mo na parang mas mahal mo pa po siya kesa sa sarili mo, dun po nag-start yung parang nakakampante na siya, nawawala yung, kumbaga yung nawawala po yung spark, no? Parang nakakakita po ako na medyo nawawala siya ng gana, ikaw naman nagsimula kang mag-overthink, no? Kasi pakiramdam mo, parang ang dami ng negative thought scenario sa isip mo na nagsimula, and true enough na nag-away na kayo, talagang ito ay natukso na din, at talagang nakahanap po siya for some of you, nakahanap siya ng new love, no? A new chapter begins, whether it's a new partner, no? So, naghanap po siya ng ibang pagmamahal or naghanap po siya ng ibang pagkakaabalahan, ano? Doon po nagsimula yung difficulties sa'yo, no? Sobra ka pong nasaktan, nagselos, nasaktan, parang sinaksak. But, ang sabi dito, you have to let go of the need to control. Minsan, kahit anong gawin mo, bantayan mo man po yan, ay sinasabi ko sa iyo, the more na babantayan mo yan, kahit po bantayan mo yan 24/7, kung siya po ay gagawa ng kasalanan, gagawa po yan ng kasalanan. Dahil sabi po dito, yung true love, hindi mo po kailangang hawakan. Hindi mo po ito kailangang higpitan. Dapat po siya po mismo ay ma-realize niya po yan. Sabi dito, you have to leave your fears behind. Ano? Tatatakot ka po na baka masaktan ka dahil nga dito sa third party situation. Yes, there is a third party situation. Pero wag ka pong matakot because yung pinanghahawakan mo po na pinagsamahan nyo will always remain there, no? Na parang ikaw pa rin po ang magiging standard niya sa lahat po ng ito, no? Kaya kailangan mo pong take your power back. Wag mo siyang kontrolin, wag mo siyang sakalin, or kung wala man kayo communication, if this person blocks you,
hayaan mo lang po siya, huwag ka pong humabol. Kasi the more po na humahabol ka, the more po siyang, ay, andyan na lang to, so okay lang to, mag-e-enjoy muna ako, tapos babalik na lang ako kapag hindi nag-workout to kasi nandyan lang naman siya. So, maling-mali po yun, kailangan po ipakita mo sa kanya na, hey, kung meron kang buhay na pinili, hindi ako option, and kailangan ibalik mo daw po yung iyong power back, okay? Yung iyong power, kailangan mo ibalik, no? Hahanap-hanapin niya pa rin po yung inyong pinagsamahan. Why? Hindi po siya magiging masaya kung ano man po ang nangyari o hindi po siya magiging masaya because nakikita niya po yung lungkot, no, ng magiging bago niya pong relationship, no. Alam niyo po, sa totoo lang, panay-away din po sila nung bago niyang kasama, no. Hindi mo po alam na itong bago niyang kasama ay kilala ka po or maybe alam po na naging magka-relasyon kayo at magka-ex kayo, and hanggang ngayon po iniisip nito na naiisip ka pa rin po ng person mo, hindi pa rin po siya maka-let go sa'yo totally, no? Talagang alam po ng person na to, yung may pagseselos po, kaya kahit sa ayaw at sa gusto mo po, talagang pinag-aawayan at pag-aawayan po kayo nito, whether you like it or not, pag-aawayan ka talaga, no? Wala ka pong choice. Kasi sa totoo lang, talagang itong babaeng na to, alam po nito, no? Na talagang pag-aawayan at pag-aawayan kanila kasi alam po nitong naiisip ka. At itong person mo po, struggling siya financially, emotionally, mentally, hindi po siya stable, no? Alam po din niya na nasaktan ka niya, so somehow ito po ay may guilt na nararamdaman, no? Alam niya po na talagang na-anxiety po siya ngayon, parang gusto niya nga po ng peace of mind, no? Gusto niya po ng restoration, parang nagre-reflect po itong taong to right at this very moment, may nangyayaring pagre-reflect, no? Kasi po, bakit nagtataka siya? Bakit hindi po umuusad, no? Kung nasan po siya ngayon, parang ang buhay niya po paikot-ikot lang sa malas, paikot-ikot lang po talaga, and somehow hindi po kasi siya nag-isip ng tama, no? Hindi siya nag-isip ng tama. Talagang magulo po ang isip nito, struggling po siya sa maraming bagay, no? Hindi niya po alam kung ano po ang kanyang anong nangyayari sa buhay niya. Nahihirapan po siyang balansihin. Hindi niya po alam kung hanggang saan niya kayang balansihin ang mga pangyayaring ito sa buhay niya, no? Marami pong pinatong sa kanyang responsibilidad yung bago niyang o yung napili niyang tao na dati ikaw yung tumutulong sa kanya, dati ikaw yung ang sarap ng buhay niya sa'yo, pero ngayon parang siya na, very unstable siya when it comes to money matters ngayon. Dati napakasarap ng buhay niya, lahat ng problema niya po ay sinasalo mo, pero ngayon po, siya naman po ngayon ang nahihirapan sa buhay, no? Parang hindi niya na po alam kung anong gagawin niya, o wala pa siyang ginagawa, parang go with the flow pa siya, pero undecided po siya talaga. Parang gusto niya pong bumalik at magkaroon ng new beginnings with you. Meron pa raw ba kayong chance na mabuo ulit? Meron pa raw bang chance na mapatawad mo siya? Parang gusto niya pong lumayo muna at mag-isip-isip, a journey. Gusto niya mag-journey, lumayo o umalis. Gusto niya makapag-isip dahil talagang sabi ko po sa inyo, hirap na hirap po itong taong ito sa ngayon. Sabi niya nga, natukso lang siya. Naiisip niya po lahat ng kabutihan mo sa kanya, pagiging generous mo sa kanya, lahat ng tulong mo sa kanya, lahat po ay naiisip niya talaga sa ngayon. Hindi niya po alam pero parang siya po ay walang motivation. Very uninspired itong taong to. Diba ang in love dapat inspired, dapat motivated, pero siya hindi po, no? Talagang hirap na hirap po siya talaga sa buhay niya. Ayan, no, kung makikita mo po, very uninspired po siya sa buhay niya ngayon. At talaga pong sabi ko sa iyo, hirap na hirap po
ang person na ito right at this very moment, no? Aray, lumabas pa yung the tower, no? Yung the tower po, alam nyo naman po ang ibig sabihin ng the tower, pagbagsak ng kanyang mga pangarap sa buhay, no? Nahihirapan po talaga siya. And hindi talaga kasalanan niya kung bakit po siya nakakaranas ng ganyan. Ngayon niya po naiisip yung inyong koneksyon, yung inyong samahan. Ngayon alam niya po na pinag-uusapan po siya at pinagtatawanan siya, kaya ina-isolate niya po yung sarili niya kasi ayaw niya po na pinag-uusapan siya ng kahit sino, no? Parang minamatyagan daw siya. Kaya ang ginagawa niya po is dinidisconnect niya po yung sarili niya kasi alam niya po na sinasabi ng mga tao sa kanya na kasalanan mo yan, ayan o, self-victimization, ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo, ikaw ang gumawa niyan, ikaw yung gumawa niyan sa sarili mo, ikaw ang nagbiktima niyan sa sarili mo, ikaw may kasalanan kung nasaan ka ngayon. Kaya itong taong pong ito, ayaw niya pong pinag-uusapan siya, to be honest with you, no? Meron po siyang mixed emotions, hindi niya alam ano ang gagawin niya, hindi niya alam anong sisimulan niya. Nagkakaroon po ito ng anxiety attack trauma, no? Kahit hindi ka po maniwala sa hindi, meron po siyang self-pity, no? Loss, grief, ngayon pa lang po nagsisingkin sa kanya lahat po ng mga nangyayari or nagawa niya po sa iyo sa totoo lang. Naalala niya po nung time na masaya pa siya sa iyo, the sun is, nung sa iyo daw po lagi kayo may celebration, happiness, joy, success, pero ngayon po alam niya po na panay po siya frustration at kabaliktaran po lahat, may failure po siya, and yung world niya po talaga is panay saksak dito, saksak doon. Mabigat tong barahan niya, ha? Nabibigatan po ako sa barahan niya, ha? And sa nakikita ko po is very dissatisfied po talaga siya sa kanyang pakiramdam sa ngayon. Isa lang po ang masasabi ko, gusto niya pong lumayo, leaving everything behind, walking away. Hindi niya po alam saan siya magsisimula because very dissatisfied ang buhay niya. Ayan o, 9 in reverse, no? 9 of in reverse po yan, no? Para po siyang dissatisfied. Hindi po siya talaga satisfied kung ano man po yung takbo ng buhay niya ngayon. Aray po talaga siya. And totally, hindi niya po alam saan siya magsisimula kasi naging mayabang siya, hambog, lahat, no? Akala mo kung sino to, Poncio Pilato nung time na nagsisimula, pero ngayon nagsisink in siya na there was a time na naging masaya ang relationship niya. At yung time na yon ay yun po yung time na ikaw ang karelasyon niya. So yan po ang inyong first reading of the day. I hope na makaresonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para alam ko po kung ano naman po ang inyong feelings and emotions right at this very moment. And ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy at walang sawang paghahanap sa aking channel, paghihintay sa aking readings. Maraming salamat po. At dahil po dyan, nagpapasalamat din po ako sa mga ever solid, loyal, and faithful na Lady Arena family na hindi po nag-skip ng ads and nagbibigay po ng super thanks. At saka may mga nagdo-donate po sa akin, nagugulat na lang po ako, may mga pumapasok sa GCash account. Maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. And ang lagi ko pong payo sa inyo is just to live one day at a time. You do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself, make yourself happy, and lagi nyo pong piliin ang sarili nyo and mahalin ang sarili nyo because self-love is still the best love of all. And you have to realize that life is so short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot, ha?
babalik po ako at magkikita-kita po tayo ulit for another set of reading. God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. Bye! Bigay ni Papa Jesus. Sa'yo. Ito pa no. Go ahead. Pera. Wala na, that's it? Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigay ni Papa Jesus. Pakain mo yan, ha? Wala ka na. Okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Yan ang isip niya. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain mo kunin. Bakit? Taga po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Gandang tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ito po. Salamat po. Tigisa po kayo sa Pampaw. Thank you po. God bless po, nanay. Apo. Salamat po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. God bless po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Tayo ka ba nandyan? Hindi po. Dito po nagatimpahan po. Ah! Sa music ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, bye po. Dapat po, ingat.
Papa Jesus. Tay, bye-bye! God bless po, God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa iyo ni Papa Jesus. Thank you po. Bigyan ni Papa Jesus. Tayo pagkain aso ko ah. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan. O, nagkait. Kuya, size yan. Nasaan yung iba? Kalagala. Ay, talaga? Salamat po. Kalagala ko. E, paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Sa tambay ko. Ah, lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Oy, ang daming aso ni kuya. Sais. May nagbibigay sa inyo pagkain. Nangangalakal ako. Ah, okay po. Tapos, Hayaan mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Oo, dito ako natutulog. Ah, okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Oh, isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po, thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Eh, ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Ah, sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Matandaan mo na ako. Ito. Hapon po. Ah, si tatay. Ah, si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Nay. Thank you po. Pabigay po. Ay, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Bigay po ni Papa Salamat po, Jesus. Ito ate. po, oh. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Taga saan po kayo? Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Ah, sige. Ingat po. God bless. Tay, Tinatawag niya bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, tay. sipag nyo naman po. Kanina po kasi, taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda nyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi sino nyo po. binubusinahan niya eh. Ah, sige po, Sige na bye-bye po. Sige po, salamat po, bye-bye. Brother. Basta. Pabigay ni Papa Jesus. Para sa'yo. Ang kaya mo yan. Ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Ah, okay. Sige, bye-bye. Hello po. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate. Na lang. Baka maano siya.
oh. Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, oh. Pera po. God bless po. Okay. Saan ka po? Sige, ingat ka po, ah. Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Hi. Hirap na hirap. Bibigay po ako ng goso. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito pa kabila. Hindi mo siya lies pa yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh, Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ay, ito po, ano, pandagdag po. Dagdag po. Bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po. Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano ko. Tama, may tataligin na ha. Ano kami yun, narinig ko lang. Siyempre, ang bigat niyan. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Sige po, ma'am. Ayun yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Sige po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin. Nalilito, naguguluhan, nagtatanong sa sarili, ano nga ba ang gagawin ko? Nang biglang nag-browse ako sa YouTube at biglang lumabas ang channel mo, ang mensahe na noon ay nilabas mo. Angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko. Hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko. Noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel. Na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na magkaroon ng linaw sa buhay. Pinadaan sa'yo ang mensahe na nais iparating ng ating lumikha. Salamat
buhay mo at sa pagdating sa buhay ko.